When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. At muli po ay nagbabalik po ang inyong pong paboritong programa sa hapong ito. Walang iba kundi ang Baptist Lunch. Amen. Salamat po sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na ang programang ito ay muli pong umere upang maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po sa mga kananayan. Amen. Shout out po sa lahat po ng mothers. At ito po ay ang inyong araw at kayong bida dito. Bida ang saya, pero ngayon bida ang nanay. Yan. Okay po, at muli po ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli nagkasama-sama po tayo. Maaring geographically magkakalayo po tayo, pero salamat ay iisa po yung ating mapapakinggan sa hapong ito. At sigurado po yan po ay magmumula po palagi sa salita po ng Diyos. Ano mang usapin po natin mga kapatid dito sa Baptist Lunch, walang ibang grounds, walang ibang basis kundi ang salita po ng Diyos. And I do believe once na ang salita ng Diyos na po ang naging basihan, ay wala na pong argumento. All we have to do is just
us to submit ourselves, obey the Word of God, and I do believe na meron pong malaking, magandang mangyayari sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Okay po, at sa ngayon mga kapatid, nakita nyo po ay medyo malungkot kayo, alam ko. Hindi kompleto ang trio, ang Powerpuff Girls. Ay, hindi wala. At sa ngayon po ay wala po si Ma'am Cynthia. At ayoko muna pong istorbuhin si Ma'am Cynthia. Siya po ay nasa magandang lugar ngayon, kinalalagyan na ngayon, and maging blessing din tayo sa kanya. Okay, at alam naman natin, pag may pagkakataon, magjo-join siya. Pag hindi siya nakapag-join, ibig sabihin, merong valid reason yan. Amen. Okay, ngayon po ay kasama ko pa rin po si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Good afternoon sa inyong lahat, mga ka-TBL. Ayan, nag-lunch na ba kayo? Huwag niyong kalimutang uminom ng tubig. Grabe yung init. Amen. Super. Talagang kakaiba yung init ngayon. Kumbaga, pag naglaba ka 1 oras mo lang isampay, tuyo na eh. Walang kwenta ang dryer ngayon dahil air dry lang under the sun, tuyo na lahat. So, Amen. maging wais sa mga misis, maglabad habang maganda ang panahon. Ayan. Gusto kong batiin yung mga nag-online na natin na mga suking taga-subaybay. Ayan. Si Ma'am Odessa Aquino, si Ma'am Yang Laurena mula sa La Union, sa LU. At pinapabati niya rin ang kanyang mga mothers ng The Baptist Church of San Fernando, La Union, sina Jenny Mapala, Joan Bono, and Ira Clavecillas. Binabati ko rin siyempre ang suki natin dyan sa Davao City, si Ma'am Imelda Dilan. Mayong udto, Ma'am. Rain or shine, naagyod ka kanunay. Salamat kaayo. And of course, kay Ma'am Rica May Danao, Gemma Krampatanta. Hi, Ma'am Gemma. Ang ating masarap na tagaluto ng ulam. Every Sunday, meron siyang binibenta. O, di ba, pinromote ko na, Ma'am Gemma. Ma'am Merlin Ordonio. And kay Ma'am Liza Pisco. With my asawa watching. Oh, Wow, ang sweet amen, naman. amen. Sana all. Hello po. Good afternoon sa inyo dyan, Ate Liza, and sa iyong gwapong asawa. Ano nga pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko. And hello din kay Ma'am Nelia Villanueva. And, kay Ma'am Vivian Tandoy. Wow, amen, All the way amen, from amen. Kabangkalan. Tama po ba? Antike? Antique pala, Patnongon. Antique. Patnongon, Oo, Antique. yun, basta dun banda, sa Negros. Mayong udto sa inyuhang tanan na nanonood. Pasensya na po ha, yun lang po yung nakikita ko. Sa mga hindi ko po, baka may nakita kayong iba sir na pwedeng batiin. Amen. Nandito po ma'am si Ma'am Helen Kapundan. Apo, nandiyan po si Ma'am Mary Gonzaga from Central East. At nandiyan din po si Ma'am Leonor from CSI Taguig, Afubay. Malayo silang dalawa ni Ate Malayo Mary po, Gonzaga. malayo. Ako nahihirapan sa kanila. Oo. Amen, amen po. By the way, nandito po si Jehovah Jireh Roofing Hardware. Yan, trading. Yan, nandyan po Ayun, sila. At, salamat siya sa po yung lagi- nagpa-pizza nakaraan, ma'am. Correct. Nakatikim Opo. ka ba, sir? Nakatikim po ako kasi sa gabi po Hapon yun. na. Gabi na po yun. Ano po. Oo. At gabi na po yun na sinerve. At sinadya po namin mawala mo ng iba para medyo talagang buwelo. Dapat bumalik pala ako nung gabi. And then, pati po mga PSS teachers ay nakinabang po at some of our staff here in our church ay nakinabang po. Thank you for being a blessing. Hindi po namin makakalimutan ang Angels Burger, ang isang burger na kung saan ay talagang naghahatid ng mensahe. Ay. Wow. And ayan, meron din si Ma'am Linda Morse and si Wow, Ma'am Fer amen. Mahor. Emil pala ang pangalan ng asawa ni Ate Liza. Good afternoon, Kuya Emil. Standby ka lang dyan. Tapos mag-comment ka. Amen, pagka amen, gusto amen. mag-comment. Itong Ma'am Linda po, alam ko ito sa 13 Martires po ito. Ito Uy, ito hello, po ay Ma'am isang Linda. nanay sa 13 Martires, hindi po ako nagkakamali. Wow. Yan, siya nga po yan. Sa lahat ng mga taga-13, Amen, mission amen. ng TBC, good afternoon sa inyong lahat. Amen, amen po. And of course, sa ating po mahal na pastor, Pastor Hilo Rena, sir, maraming salamat po sa inyo pong muling pagtitiwala. Ang kami po ay mapagkatiwala ang maging kabahagi po ng napakasagradong programang ito, The Baptist Lunch. Sir, And nanood na si Sir Gomer Marciano from Wow, our amen, mission amen. in Quezon. of course, nandiyan si Ma'am Marie Chris, ma'am.
Yes. Mama Marie Chris, mag-comment ka na. Amen, And amen. si Ma'am Sandra Bergancia. Good afternoon, Ma'am Sandra. Amen, amen po. By the way, sa lahat po ng South Border family, magandang hapon sa inyong lahat. Sa aking pinakamamahal na asawa, magandang hapon. At sa mga hindi namin nabati, pero nandiyan kayo, salamat sa inyo pong patuloy po na pagsubaybay sa programa pong ito. And please do pass the link, share the link po sa inyo pong mga kasamahan at sa inyo pong mga katrabaho, mga kaklase, sa inyo pong mga kamarites. Hindi po, pakistandan po ng link for them to be blessed, mga kapatid, sa hapon na ito. Of course, nandito po ang mga kasama po nating operator, Sir John and Sir Romir. Amen. Amen. Palakpakan po natin sila. Yan, amen. Ako na lang po. Okay, at muli po ay salamat po sa Panginoon. Kami po ni Ma'am Marnelly ay lubos na nagpapasalamat sa oportunidad na muli po ay maging kabahagi sa programa pong ito, TBL, at para po sa mga kananayan. Ngayon po ay ating po ipagpapatuloy. Napakagandang usapin, mga kapatid, last week. At muli po, shoutout po sa lahat ng nanay. Nandiyan na rin po si Ma'am Eugene. Ma'am Eugene, magandang hapon po. At meron akong isang katanungan po na itinanong sa kanila nakaraang linggo. At doon po umikot ang usapin. Isang katanungan, of course, in connection pa rin po sa ating pinag-uusapan, sa tinuro ng ating mahal na pastor about the triangle of marriage. At ang aking katanungan sa kanila ay kung paano nila napanatili. Kung paano po nila napanatili at napagtibay pa yung triangle of marriage sa kanilang family. Sa kadahilan ng sa panahon ngayon, syempre alam natin ay talagang as far as information is concerned, knowledge is concerned, exposure is concerned, talagang matindi. May mga kanyang-kanyang pakulo din ng mundo talaga eh. Sa totoo na, pagharap mo sa cellphone, meron na diyang isang prinsipyo, meron diyang isang may filosofiya na tinuturo dyan, isang point of view, man's point of view na tinuturo dyan, na nagmumula sa iba't ibang tao, at hindi lang sa iba't ibang tao, mga kilalang tao, na talagang if you are not founded in the Word of God, talaga namang mag-give in ka eh. Talagang mag-give in ka sa prinsipyong kanilang tinuturo at talagang hindi mo alam na mislead ka na out of focus ka na. Pero salamat na may mga ilang kapatiran po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, they are not perfect. Hindi man po sila perfecto, mga kapatid. Pero ang kagandahan doon, ang nakakahanga po doon ay kung paano po nila napanatili yung triangle of marriage. At hindi naman, of course, sabi ko, wala naman tayong tinataas dito. Pero kakatuwang isipin na may mga Kristiyano that by the grace of God, they have the courage to apply the principles na nagmumula po sa salita po ng Diyos na nakatutulong to preserve their family, to preserve the triangle of marriage in their family. Sa kadahilan when it comes to building a family, mga kapatid, yung tinuturo natin ng ating mahal na pastor about the triangle of marriage, napaka-effective eh. Ay, ang Diyos talaga yung nasa taas. Walang kaagaw, ma'am eh, di ba? Ay, kung yung triangle of marriage, mga kapatid, sa triangle, alam naman natin, isa lang yung nasa tuktok niyan. Eh kung ang Diyos ang naandyan, and God is the one who instituted family, aba mga kapatid, ay naniniwala ko, yung family mo, protektado. Eh, kailanman hindi papahamak ng Diyos ang family. In fact, maraming sirang pamilya, inayos ng Diyos eh. Hindi papahamak. At could you imagine, ang Diyos ang nasa top, siya yung head, siya yung may utak, siya yung may control, mga kapatid. Could you imagine? And yung nasa baba, nasa right side ay yung tatay, and then the left side ay yung nanay. At could you imagine, makikita ng mga anak, yung nanay, tatay, parehas nakakapit din sa Panginoon, parehas din by the grace of God, sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop sa Panginoon, mga kapatid. Ay, could you imagine yun na makikita ng anak? Ay, tapos pupunta pa dito yung anak sa church, makakapakinig ng preaching, na yung preaching na napapakinggan niya, ayun ang nakikita niya sa loob ng bahay. Ay, by the grace of God, mga kapatid, magkakaroon talaga ng tinatawag na godly family. It is a family that pleasing God. Amen. Kaya salamat, mga kapatid. Kaya nakarinig po tayo from Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. And of course, wala si Ma'am Cynthia ngayon. At ako'y naniniwala. Marami pa tayong mapapakinggan kay Ma'am Marnelly.
ano lang yun, 1 million, pero isa pa lang yun. Hindi, hindi. Ngayon mga kapatid ay nakaraan ay nabanggit nga po nila Ma'am Marnelly talaga na sila nagpapasalamat sa simbahang ito. Talagang katulong po nila when it comes in nurturing, building their family mga kapatid. At kita ko nga si Brother JJ, Brother Jeremiah, mga nakasama ko po sa gawain ng Panginoon po dito. At alam niyo po, yung nakukwento ni Brother JJ nakaraan, ni Jeremiah, parehas po sila JJ sa totoo lang eh. Na ano talaga ako, nagkakabulol-bula. Si Jeremiah Joshua, saka Julian Joshua. Okay, Julian Joshua, saka Julian Jeremiah. Yun, JJ parehas yan eh. Okay, Jeremiah na lang, Jeremiah, kilala si Jeremiah, bilang Jeremiah. si Jeremiah mga kapatid, could you imagine? Pinagtuturo ko rin po yan pag may time pa in fact, ginagawa namin ng paraan para gusto namin weekly, to be honest, makapag-share ng gospel sa mga juniors, may bisita man o wala. Hindi naman kami nasisiro po, mababa na po yung 30 bisita, mababa na po yung 25 ganyan. Pero hindi po nasisiro. At in fact, iyon po ay hindi lang personal na sinesharean. Alam ko, shineran na yun bago dalhin dito sa church eh. Laging dito pang kalahatan, kahit yung matatagal lang umatid, para pa ulit-ulit umalingaw-ngaw sa kanila. Kasi maaring kilala lang nila si Kristo. Lagi kong pinapaliwanag sa kanila. Maaring kilala nyo si Kristo bilang tagapagligtas. Pero hindi kayo maliligtas just by knowing Him. Hindi. Parang tubig. Pag alam mo tubig yan, alam mo nakakapawi ng uhaw yan. Pero hindi mapapawi ang uhaw mo kung titingnan mo lang yan. At magkakaroon ka lang mindset, nakakapawi ng uhaw yan. Inumin mo para mapawi ang uhaw mo. Ganoon din naman kay Kristo bilang tagapagligtas, tanggapin talaga si Kristo. Kasi pwedeng alam mo siyang tagapagligtas, pero hindi mo naman siya tinatanggap. Hindi ka pa rin maliligtas. Nakuha niyo po, kaya napakahalaga po na maituro po yan. At ano niyo po, si Brother Jeremiah, pinakikinggan ko kung paano siya mag-explain ng gospel. Napakaluwanag. Sa totoo lang, talagang, kumbaga, ini-scrutinize talagang, ano bang tawag dyan? Kumbaga, sa talagang, hinihimay-himay, yan. Hinihimay-himay. Talagang nililiwanag talaga mga kapatid. To the extent na malit na kami. Hindi po. Talagang inihimay-himay po talaga. Para, sabi ko sa totoo lang, maraming marunong mag-share. Yung iba nga hindi na tumitingin sa Bible eh. You can share the gospel at kahit hindi ka nakatingin sa Bible. Pero iba naman, malalaman mo. Ako, I'm not judging, pero madidiscern mo rin. Kasi of course ako po ay may mga bagong sinasama, sa area. At yung iba nga, pagkapakikinggan ko silang mag-share, pinapalayo nila ako. Sabi ko, hindi. Dito lang ako. Kung ano makorek. Ayaw mo ba mag-improve? Pag ayaw mo nang maturuan, sabi ko, ayaw mo nang mag-improve. Gusto mo ba mag-improve? Yes, dito ako. Gusto mo naman pala. Nakuha niyo po, may mga ilan, okay? At noon pa man, mula noon, siyempre matagal-tagal na rin po tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. May mga maririnig ka soul winning, mag-share ng gospel. Talaga namang mapapansin mo, alam talaga, kabisado talaga. Pero iba naman, hindi ko sasabing hindi mula sa puso nila yon. Pero alam mo naman, pag yung isang nag-share ay talagang gusto niya talaga maligtas yung tao. Hindi niya lang gustong matapos siya mag-share. May mga nag-share na gusto niya lang matapos mag-share, pero may mga nag-share naman na gusto niya talagang maligtas ang kanyang babahagian. Nakuha niyo po, ibig sabihin talagang pinakabababaw na explanation. Okay, gumagamit pa ng mga illustration. Okay? Upang maging maliwanag lamang po yung sinishare. At narinig ko yan kay Brother Jeremiah. Sabi ko, when it comes to soul winning, mga kapatid, by the way, soul winning is the beginning of the main thing. And it is very important. Amen. Could you imagine? Makikita mo sa akin, bihira, parang tatay na to mag-share. Parang gusto mo masave ulit. Opo, ano niyo po. Ako natutuwa. Sabi ko kay Sir Ivan, usap kami. Siyempre, lagi kayo, pag may napapansin kami ni Sir Ivan, usap kami lagi nun. Mga chismoso kami. Hindi po. Pinag-usapan namin lagi yung mga kasama namin. Sir, ito pinag-usapan namin ni Sir Ivan. Isa-isa yung mga tao, itong kailangan pa dyan. Kaya minsan may mga pinapatigil po kami sa ministry. Hindi po dahil sa ayaw namin sila maglingkod. Gusto namin sila maglingkod, pero yung kaaya-aya na paglilingkod sa harapan ng Diyos.
Pag sa nakita ko na ito, hindi pa talaga pwede. Talagang pasensyahan pero tulong yun. Yung iba naman na wala, nakabalik na. 'Di ba? Ngayon, at least na-enjoy nila yung tamang paglilingkod sa Panginoon. Okay, sa makatwid po, ay nakita ko yung kay Jeremiah. And of course, naniniwala po ako mga kapatid, ayon din po sa kanyang testimony nakaraan, at ayon sa testimony ni Ma'am Marnelly, ay may mga magulang siya na nagpupush sa kanya na mag-share ng gospel. Mga kapatid, ang gusto ko makita natin dito, hindi automatic magmamahal sila sa kaluluwa. Hindi automatic. Nakanya po. At naniniwala ko, kung ikaw naman na nanay, tatay, ay ikaw naman ay ligtas that you know how to share the gospel, you are responsible sa anak mo. Dapat ikaw ang unang-unang magtuturo dyan. Yes, may area leader. Eh kung alam mo naman, bakit pa, di ba? Eh di katulong, di dagdag yung sa area leader. Di ba? Nakanya po, ay pangit kung natuturuan natin yung iba, yung anak natin, di natin natuturuan. Nakanya po, ang ating pinaka-responsibility ay yung ating family. Di ba? Sabi nga ni Pastor, family first. Kung if you want to be a blessing to others and you are not blessing to your own family, aba, hindi maganda po yun. Hindi po magandang tanawin. Sa mga katwid, mga kapatid, may nanay, may tatay na nagpupush sa kanilang mag-share. Maring sa una, maring di pa nila naunawaan. Pero habang ginagawa nila yung isang bagay, may mga instances, may mga pangyayari na doon na makikita. Kaya pala, katulad na karaan, hindi, kinulit ni Ma'am Marnelly, sharean mo anak. Abay, ibig sabihin, inulit ni Ma'am Marnelly. Ibig sabihin, medyo nag-aalangan si Jeremiah. Pero yung nasharean niya na, okay, nasharean niya, naniniwala ako, nag-enjoy niya sa doon. Eto, mas matindi dito, namatay. Doon niya nakita, di ba, ayon mismo sa kanyang testimony, doon niya nakita ang kahalagan ng pag-share. Could you imagine? Kaya mga kapatid, may kwento pa si Ma'am Marnelly na hindi mapapakali. Pupunta dito ng Sabado, hindi nakapag-share. At sa buong linggo, kahit isa, hindi mapakali. Mga kapatid, sa totoo lang po, sa mga nanay po na maaring observer ang anak niyo po sa junior church, o yung anak niyo po ay talagang member na po ng staff core ng junior church, ay required po sila, nire-required ko po sila mag-soul winning. Nakanya po, nire-require po sila mag-soul winning and they are not allowed to sing in the choir kung wala po silang nabahagian ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Mas mamahalin nila ang ministry sa loob pag na-fall in love sila sa kaluluwa. Nakanya po, mas masarap pag-share na alam mo kung saan galing ang mga tao. Alam mo kung ano ang kalagayan nila in the field. Lalo na kung ikaw nagdala. Oh, lalo na kung ikaw pa nagdala. Nakuha niyo po yun? Ibig sabihin, mas magagampanan mo ang ministry dito sa church kung may pagmamahal sa kaluluwa. Maaaring sige, sa umpisa, wala namang kahit naman sino, kahit naman ako. Yung una, nagsaluwining ako, hindi naman dahil sa naunawa ko na lahat. Kasi inutusan ako, syempre, mga kapatid, hindi naman talaga sa pagmamahal kagad. Pero doon na-develop. Nakuha niyo po, yung kasama mo nga dati, pinasama lang naman sa iyo, body kayo. O, yan. Nagka-developan na kayo. Ngayon, mag-asawa na kayo. Hindi what I mean? The more na nakakasama, the more na ginagawa mo isang bagay, the more na nakakasama mo yung isang persona, mga kapatid, ang isang tao, nadidevelop ka. Yun din yung triangle of marriage, sir, di ba? Kaya, di ba, sa triangle, yung nagpapalapit sa inyo yung Panginoon kasi nasa taas siya. So, the more you know God, pareho ang direksyon nyo Opo. Yung asawang babae, asawang lalaki. Pag papunta lahat sa Panginoon yung inyong focus, the more kayo magiging close sa Panginoon, magiging close din kayo sa isa't isa. Kasi pareho yung inyong pinupunto na pupuntahan. Amen. Diba? Could you imagine, mga kapatid, nakita niyo po yan. Ginagawa ko example to kasi mahirap paggawa ng example na hindi ko alam eh. Ito alam ko na to eh. Napakinggan ko, kumbaga, testimony. Ngayon mga kapatid, kung bakit ko sinabi yon, hindi natin pwedeng papabayaan yung bata, nakanya po, na siyang mauna. Na siya ang bahala. Kasi sa triangle of marriage, mga kapatid, sa triangle of marriage, ang Diyos ang nasa taas. Itong anak, kung pupunta man siya kay Papa, kung pupunta man siya kay Mama, dapat isa lang ang direksyon, dadalhin sa Panginoon. Nakanya po, dapat dadalhin doon. Sa nakita ko, ito kay Brother Jeremiah, hindi ko sasabi perfecto siya, marami, may mga ayusin pa. Alam ko may maayusin sa kanya. Marami. Apo.
At mas alam ni Ma'am Marnel yun. Ako may mga ilan lang, pero si Ma'am Marnel, kung ako may 3, si Ma'am Marnel may 3,000. Nako niya po. Jeremiah, umayos ka. Ako, pag yan, si Jeremiah, pagkakamali, kakausapin ko kagad yan, alam niya yan. Jeremiah, ito ang ano. Ang kagandahan, sorry sir, yes po. Ayun ang, sa susunod, makikita mo, may improvement kagad. Yun ang maganda, wala namang hindi nagkakamali. Kaya ganyan Oo. din siya sa lahat ng mga pag nakikita niya, kinokorek niya agad, tapos syempre, mag-expect din siya na, bakit hindi pa ito nila? Ikinorek ko na to. Huwag ka mag-expect, Jeremiah, ha? Hindi pare-pares. Ang pinakamalaga, gampanin mo. Okay, nakuha niyo po yun. Ang tinutukoy ko po dito, bago nangyari kay Jeremiah yon, may nangyari muna kay Ma'am Marnelly. May nangyari muna kay Sir Julian. Na-strengthen muna yung kanilang relasyon sa Panginoon. Nakuha niyo po, sa totoo lang, hindi madali tumagal ka sa church na mayroong mananatili ang pagmamahal mo sa kaluluwa. Sa totoo lang po. Maraming parang fireworks lang mamaya. Akala mo talagang kung makapagdala ng bisita, pero mamaya wala na. Bakit? Sa kadahilan maaaring may problema. Maaaring, kaya sa mga PSS students, pwede mangyari yan. Yung requirements. Mga kapatid, alam ko nag-preach si pastor dyan. Kung requirements ngayon yan, ngayon, maaaring ginagawa nyo because you are required. Pero sa susunod, sabi nga ni pastor sa preaching niya sa mga estudyante, pero sa susunod, gagawin niya kasi mahal nyo na yung ginagawa nyo. Yan ang pinakapunto doon. Mga kapatid, hindi natin expect, si Ma'am hindi niya expect si Jeremiah na mahal niya kagad ang kaluluwa. Mahal niya kagad ang ministry. Mahal niya kagad ang mga gawain patungkol sa Panginoon. At talagang gagawa sila ng desisyon para ma-inlove sila doon. At maaaling sa umpisa ay talagang requirements muna. Pero sa susunod, mga kapatid, maniwala ka, wala na si Ma'am Marnelly, ginagawa niya pa yan. Wala na si Sir Julian. What I mean, wala, hindi yung patay na. Ibig sabihin, yung mapalayuman. Hindi man lagi kasama. Kasi hindi naman lagi talaga magkakasama, pero ginagawa niya. Yun ang pinakamaganda. At naniniwala ako kung sino man unang-unang masaya, walang iba, kundi si Ma'am Marnelly. Amen. Kaya mga kapatid ngayon, nandiyan po tayo sa triangle of marriage. Could you imagine? Kung kakanan man si anak, kakaliwa man si anak, iisa ang pupuntahan. Panginoon pa rin, mga kapatid. Okay? Panginoon pa rin. Magandang masanay ang mga bata. Okay? Masanay ang mga anak sa paumpisa pa lamang sila ang nililid. Mga kapatid, kasi nakaraan square na, di ba po? Pag hindi sila nasanay na sila ang nililid, could you imagine, bata pa lang siya, nalilid ka na niya. Yun ang delikado. Yun ang delikado. And then, kung kailang naugatan na, saka mo gustong gawing triangle, dapat paumpisa pa lang, pakita mo, ito, triangle talaga anak. Triangle talaga anak. Triangle, pinakita mo yung square. Nasanay sa square. Ngayon, kung kailang naugatan na doon, lahat, mas mahirap kaya mag-renovate, ma'am. Mas Oo. mahirap kaya. Kesa sa maayos na umpisa pa lang. Opo. Kami po, siyempre, ako po part ng Baptist Builders. Ay pagka, mahirap kayang ma'am, yung gigibain mo muna bago ka magtatayo. Totoo. Ang matindi dito, siyempre maghuhukay ka. Ang tigas na kasi may dati ka nang nilagay ng mga simento. Ay, talaga naman to, mahirap na. Mahirap na, mga kapatid. Eh kung talaga namang kumbaga yung effort, doble effort na. Triple na yung effort mo. Pero kung paumpisa pa lang, sa paumpisa pa lang, inayos mo na. Anak, ito. Ang Diyos ang nasa taas natin. Okay? Ang papa mo nasa kanang baba, ako ang nasa kaliwang. Ikaw, ma'am, dumikit sa tatay mo, dumikit ka sa akin, expect mo, ilalapit ka namin sa Panginoon. Amen. Ay sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Hindi ikaw ang ititrain ng anak mo. Train up a child in the way he wants to go. Hindi po. He should go. So dapat sa lalakaran, kasi maraming gusto yan. Makakabuo yan ng Pentagon, kung ano-ano mabubuo niya. Madami lahat ng shape, mabubuo niyan. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, kung hindi ako nagkakamali, triangle lang ang nag-iisang shape. 'Di ba? May acute triangle, may mga ganyan. Pero triangle, basta triangle, yun lamang ang isang shape na kung saan iisa ang nasa taas. Amen. Yan ang tutupon. Baliktarin mo man. Opo. Isa lang ang nasa taas. Isa lang ang nasa taas yan. Kaya yan ang shape, mga kapatid. Yan ang gustong mangyari ng ating mahal na pastor. Of course, ang basis ay walang iba kundi ang salita ng Diyos sa bawat family. Manatiling nasa taas ang Panginoon
at walang ibang gagawin si nanay, si tatay susunod sa Panginoon. At pag yun ang nakita ng anak ko, imagine mga kapatid, hindi man perpekto ang anak mo, pero matutuwa ka. Bakit? Bakit kaya yung anak ko masunod sa akin? Bakit kaya yung anak ko ganito may pagmamahal sa gawain, may pagmamahal sa giving, may pagmamahal sa ganito? Bakit? Nakita sa iyo. Pero hindi ka nagpaumpisa niyan, na-impluwensyahan ka lang ng salita ng Diyos. Amen. Kaya I hope and I do believe mga kapatid, ay itong pinag-uusapan natin ay patuloy po, nagiging tulong po sa atin. Ako po'y gumagamit lamang ng mga ilang ilustrasyon o ng mga example, mga tao, hindi po para itaas sa kanilang pangalan. Mga kapatid, wala po tayo sa ganong sistema para maging makatotohanan po ang ating usapan po dito. Okay, at Ma'am Marnelly. Yes, sir. Basahin ko lang yung comment ni Ma'am Liza. Sabi niya, nangyari na po yan sa akin, sir, na di ko siya na-sharean kasi nag-inom. After 1 week, namatay, inatake. Na-guilty po ako doon na di ko siya nabahagian. Yun, at talagang bango talaga. Po, talagang ano po, at least, alam niyo po, kung may ganyang pangyayari, naniniwala ko, lessons learned. At sa susunod ay naniniwala ako, Ma'am Pisco, pero wag mo antayin malagi na namamatay, Ma'am Pisco. Dapat binalikan mo, no? Pinagalitan pa, hindi. Buti, disideran ulit, Ma'am Pisco. Siguro nakapag-share siya nung patay na. Nung, Ayun. Nakikita ko po yan sa Ma'am Pisco, Ma'am, nag-share po yan sa bus. Oo, grabe. Tapos Ang after po tapang. mag-share, Ma'am, parang may mga sobre siyang nilalabas. Ano din yan? Tracks Hindi, yun! Hindi, Pentecostal po yun. Hindi, joke Tracks lang po. yung nilalabas si Ate Liza. Hindi ko masyadong ano, Ma'am, basta may kinukuha siya. Tracks yun. Tapos, Ma'am, binabalik eh. Hindi. Ibig Ay, baka sabihin, yung mga ayaw, baka ayaw. mga may Muslim, may mga, hindi naman pilitan yan. Ma'am Pisco, pasensya. Naalala ko tuloy yung sinasabi niyo, sir, na about pagpapalaki ng anak. Yung sinabi ni Ma'am Cynthia about kay Trisha, Apo. na may nag-comment, hala, ang tagal nyo na, ang tanda nyo na, nandyan pa rin kayo sa ministry. Mm. Tapos sabi niya, kung magkaroon ka ba ng tatay na katulad ng tatay namin? May binanggit siya, ano? Tough. Apo. Magkaroon ka ba naman ng tough na tatay? So talagang malaking factor yung parent. Especially Amen. yung tough nila na tatay na nag-push talaga sa kanila. Amen. You stay in the ministry, you do the things that is of God, and talagang, ano yun deliberate. Amen. Deliberate po ang pagpapalaki ng ating mga anak. Deliberate din po ang pag-i-improve ng relasyon natin sa ating asawang lalaki. Maraming beses hindi mo maiintindihan kasi magkaiba talagang mundo ng lalaki at babae, di ba? Bahala na mawala yan. Kung dari magbiyahe kayo, hindi magtatanong yan, di ba? Ayaw magtanong. Pero kaya tayo mga babae, huminto ka na, magtanong tayo para hindi tayo mawala. Mga ganon, di ba? Pero as you go along, ano na yan magkakaintindihan kayo na Amen. ngayon si Julian na magsasabi, tanungin mo nga. Oo, mag-i-stop kami, siya na magsasabi. Pero nung mga unang namin as married couple, talagang nakita ko yun na ayaw nilang magtanong, ganyan. So, through the years, as we look to God as our guide, parang lahat talaga according to His glory, to His purpose. Katulad nung last namin na biyahe, may nakalimutan kami, nasa Tarlac na kami, sir. Mahirap ng balikan yun, Ma'am. Pero buti na lang, nag-iwan siya ng isang driver sa bahay. Wow, So sabi niya, grabe ang Holy Spirit. Di ba nag-iisip siya, walang driver maiiwan, sige mag-iwan tayo. So nagpa-rescue sila ng isang driver. Yun, nahatid yung mga kailangan namin sa Tarlac. And I was like, grabe si Lord, no? Ano yun, parang, and we will take it as God's protection. Na-delay kami ng 2 oras kasi 2 oras ang Tarlac, di ba? Pero sabi namin, di natin alam, baka may madisgrasya dyan sa unahan. Opo. Kasi gabi yun, magbabiyahe kami. So talagang, pagka merong mga changes na ganon sa inyong buhay mag-asawa, sa inyong buhay pamilya, you always take it, madali na lang tumingin na, Lord, anong gusto mong ipahiwatig? Di ba? Ganun lang lagi. Lord, anong gusto mong lesson? Tapos sasabihin ng Panginoon, ang tigas kasi ng ulo nyo nakailan na kayo dito. Ay, Lord, sorry Lord parang oo nga, nakailan na kami. Kasi merong ibang lesson sa buhay. Paulit-ulit talaga hanggat matuto ka. Amen. Akala natin tayo lang na mga magulang makulit sa mga anak natin.
nakukulitan rin siguro ang Diyos sa atin. Sa daming beses natin Tama. nagkamali, sa daming beses natin ang tigas ng ulo, parang si Jonah ba, sinasabihan ka, pumunta ka ng Nineveh. Tarshish ako, Lord, Tarshish. Nadamay pa lahat. Buti, naisip ko, buti hindi nilubog ng Panginoon yung Opo. buong barko, no? So, grabe rin yung justice ng Panginoon, di ba? Hindi niya nilubog ang buo kasi isa lang naman ang kailangan kailangan i-deal i-deal, no? So, ganun ang Panginoon kung magbigay ng justice sa atin. And it's grabe ang kanyang faithfulness sa atin kahit hindi tayo faithful. Kaya, walang makakatalo kung magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Kunwari, sabihin mo ngayon na, ma'am, hindi man ganun kabait yung asawa ko. Alam mo, na-discuss na yan ni Pastor dati. Hindi sinabi sa Bible na if your husband is good. Right. Ang sabi right. niya lang, wives, submit to your Amen. husband. Ano yun kung may open and close parenthesis yun, no matter what, when, or how. Ganun yun kahit ano paman, kahit saan paman. Dahil one day, sabi nga ni Pastor dun sa virtuous woman na story, yung virtuous woman, he was a good woman. Hindi niya sinabi na, dahil good ang husband ko, sumunod lang talaga siya. Amen. So, all of these things po, natututunan lang po ito by constantly looking into God. And Amen. remembering na siya ang nasa gitna ng inyong relasyon. Siya ang nagbuklod sa inyong dalawa at sinabi sa Bible na ang sino mang pinagbuklod ng Diyos ay walang sino mang pwedeng tumibag. Wow, Kaya amen. wag niyong hayaan na tibagin ito ng problema niyo, ng anak niyo. Baka mamaya mag-away kayo dahil spoiler ka, yung asawa mo na disiplinaryan. Nako, dapat magkaintindihan kayo sa bagay na yan. So isa yan sa mga very important na natututunan mo lang at nai-implement mo lang kapag pareho kayo ng asawa mo na nakatingin sa Diyos lagi. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At may ano dito si Ma'am Imelda. Sabi ni Ma'am Imelda Salinas Dilan. Ito po yung binati kanina ni Ma'am Marnelly. Sir RJ, yung anak ni Ma'am Marnelly at ni Sir Julian, na mold na yan, maliit pa yan dito sa Davao. Dati, tingin ko, mayroong calling pagkapastor. Ay, matindi talaga. Wag lang pastora po, ha? Pagkapastor. Amen. Sabi ko na nga ba, Jeremiah Oo, may calling daw Sino kaya? Si JJ o si Jeremiah? Wag lang, makikinig sa ibang calling, ha? Oo nga. Dire-diretso, may tumawag pa sa'yo pakaliwa, ha? Dire-diretso lang, ha? Ayan, sabi ni Ma'am Lisa, kahit saan na po ako nagsishare ngayon, sir, sa MRT lang po yung binigyan ako ng pera. Kaya hinabol po ako ng mga civilian guard dahil bawal daw po yung ginawa ko. Kahit di ko tinanggap yung pera. Oh, talaga. Tapos si Ma'am Sandra naman, namatay po ang relatives ko dito sa Quezon Province. Almost 43 people got saved. Wow, amen, amen, Dahil nakapag-share amen. din ako sa aming family. To God be the glory. Amen. Alam ko po, ma'am, sa MRT mahigpit po talaga kesa sa LRT. Walang pinatawad si Opo, Ate Lisa. bawal po MRT. sa MRT mag-usap-usap. Oo nga, minsan. Bawal pong may tatawag siya, kakausapin mo sa Opo. Bawal. Pero sa LRT medyo maluwag pa. Pero MRT, ma'am, yung nag-aasikaso po ako ng papers kami ni Ma'am Maisel. Talaga namang hindi kami pwede mag-usap basta-basta. Ano po Opo. yun? Mm. Kasi po, dun po bawal, ang na-realize ko po, bawal mag-usap, dun po sa may special lane, special train ng buntis, o elderly, tsaka disabled, dun po bawal. Okay. Oo, kasi sa iba naman po okay lang. Kasi syempre kung buntis si Ma'am Maisel nung doon kayo, Opo. no? Merong guard doon na stricto talaga Kailangan Okay yata po. bahagi na ng gasto. Pero naranasan ko, kasi hindi na ako sumasakay ng LRT. Sumakay na lang ulit ako nung namatay yung kuya ko. Opo. Napunta ng pier from here to from EDSA to Carriedo. Pinuntahan namin nila Angelina kay Jed. At nag-preach ako sa LRT. Wala namang nagalit po. Ako pa nga nagalit po And then- Amen. Amen, amen po. At sige lang. At malaga hindi galit ang Panginoon. Amen. Okay po. At mga kapatid, narinig niyo po yung nabanggit kanina ni Ma'am Marnelly. At balik tayo sa nabanggit kay Sir Noel. Tough daw. May pagkahigpit, may pagka-stricto. Pero alam niyo mga kapatid, could you imagine? Ewan ko lang
Pero di ko lang alam kung nasa si Pauline ngayon, nasa si Trisha ngayon, kung wala silang tatay na gano'n. Kung ang kanilang tatay ay wala, sige lang kayo, kung anong gusto niyo, bahala kayo. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung anong kalagayan ni Pauline. Hindi naman ako Diyos, hindi ko naman na-foresight yung mga mangyayari. Wala kang Pero, bolang kristal. pero ibig sabihin, yung sinasabi ni Ma'am Marnela na deliberate kanina. Pag sabi kasi deliberate, different. Okay, at sinadya, kumbaga intention. Okay. Ngayon mga kapatid, makikita niyo po. Could you imagine kay Sir Noel? Sa totoo lang, minsan di ka talaga matutuwa din sa kahigpitan ni Sir Noel eh. Hindi sa totoo lang ako naka-experience ako ng kahigpitan ni Sir Noel eh. Pero alam niyo po, hindi ako nagsawang sama-samahan si Sir Noel. Si Sir Rudy. Mga kapatid, kung ayaw mong sama ng isang persona, isipin mo muna, teka lang, ako naman talaga mali ah. 'Di ba? Pag-isipan mo, baka mamaya kasi kaya hindi siya tama sa iyo kasi ayaw mo sa kanya. Hindi porque kasi nasaktan ka. Could you imagine, maaring sa panahon na si Sir Ruel nag-i-stricto sa kanyang mga anak, kay Pauline, kay Trisha, maaring panahon na hindi pa nila naunawaan. Maaring nag-iisip na nga sila hindi maganda sa tatay nila eh. Pero ngayong malalaking na sila, ngayon may mga trabaho na sila. Si Pauline medyo napalayo na sa kanila, geographically speaking, mga kapatid. Pero could you imagine, narinig niyo naman sa testimony nila, yung kumanta sila ng mga napakatinding kanta. Di ba? Narinig niyo naman mga kapatid, nagpapasalamat sila sa kanilang tatay na istrikto. Could you imagine? Hindi imagine ko nga sir ang hirap nilang mag-asawa kasi ang standard ng kanilang asawa, tatay nila. Opo. Ang taas ng standard ni Sir Noel. Totoo lang. 'Di ba? Ganun daw yun. Hindi basta-basta, pero yun na nag-preserve sa kanila. Yes, Okay. exactly. Ang pinakamalaga dito, mga kapatid, hindi naman pare-pare sa Sir Noel. Hindi naman pare-pare sa Sir Rudy. Sir Noel, Sir Rudy, lagi magkasama yan. Pero may magkaibang pag-uugali din yan sila. Meron silang, may mga kainaan sila. Sir Rudy, alam kong kainaan yan. Pag may tumunog lang dyan, na parang plastic, abay bigla lang Gising ba? Magigising. junk food pala. si Sir Noel, pag may nakita, amoy niya na yung Goldilocks, naamoy niya na yung mga matatamis na yan, aalis na yan. Kasi baka mapasubo siya. Hindi, what I mean, mga kapatid, ang pinakamahalaga, meron kang tatay na nakakilala sa Panginoon. Yes. Meron kang tatay na kung saan ay talagang, hindi naman ngayon kung bago-bago pa lang ang tatay mo dito sa church, o sabihin na natin, medyo may katagalan pero hindi mo pa nakikita yung paglago. Kung ikaw young people, kung ikaw naman ay nanay, may asawa kang ganito, mga kapatid, ang pinakamahalaga, patuloy ka lang mag-submit sa Panginoon. Yes. Hindi magiging lisensya yon para hindi ka na sumunod sa asawa mo. Correct. Hindi magiging lisensya yun para pangunahan mo na yung pamilya mo. Basta sunod ka lang. Kung ano lang kung saan ka lang, doon ka lang. Kung sa left side ka lang. Stay put. Stay put ka lang. Kasi pag pumunta ka sa kanan, dalawa na kayo. Linya na lang yun. Correct. Hindi na triangle yun. Could you imagine? Hindi na triangle yun. Kung saan ka, doon ka lang. Pag-pray mo siya sa kabilang, pag-pray mo siya na lumago. At naway maging dahilan ka pa para sa pag-angat. Amen. Mahal, sabay tayong aangat. Pag umangat kayo, aangat din ang anak nyo. Pero pag hindi nyo inangat ang isa't isa, hindi nyo pinag-pray ang isa't isa, hindi nyo tinulungan ang isa't isa, ano pag-asa ng anak nyo? Correct. Oo. Pangit. Ang pinakapangit pag dumating sa punto na may pipiliin na siya. Mm-mm. Kay papa ako. Kay mama ako kasi ito prinsipyo ni mama, mas pabor sa akin. Kay papa kasi ganito. Kaya talaga dapat sa mag-asawa, ma'am, talaga magkaisa talaga eh. Yes. Kasi pag magkaiba kayo ng prinsipyo, okay lang magkaiba kayo ng kulay, magkaiba kayo ng height. Pero in the spirit, Apo, in the You spirit, should be dapat one. parehas dapat. Dapat united talaga. alam nyo, sir, sa sobrang tagal nyo na magkasama, may observe mo yan, sir, through the years. Merong iisipin mo pa lang, tapos sasabihin niya na. Ay, gano'n. Sabi ko, hala, yun ang iniisip ko, sinabi mo. Ganon, may ganon ka one in the spirit na pag may makita kayo nyo sa daan, ganyan. Tapos merong, kahapon, sa biyahe namin, merong truck na parang gewang-gewang na ganon. Magsasalita sana ako sa driver na, bantayan mo yung truck kasi pagewang-gewang. Exactly the same statement sinabi ni Brother Julian. Lumayo ka dyan sa truck pagewang-gewang. Sabi ko, yun yung iniisip ko. Sabi ko. So, ganun, sir. Ganun ang oneness in the spirit na may mga
even for safety reasons, pareho kayo mag-iisip sa anak nyo, pareho kayo mag-iisip sa mga concerns sa bahay, ganyan. But always, kaya nga mararamdaman mo parang bad mood yung asawa ko. So pag bad mood yung asawa mo, dapat kalma-kalma ka lang. Pumasok ka sa kwarto at manalangin ka, Lord, i-heal niyo po yung asawa ko na hindi na siya mag-bad mood. Opo, ganun siya. So, through the years, natututunan natin yon kasi kung titignan mo ang asawa mo, madadapa at madadapa Amen, ka. amen. Kasi no one is perfect. Hindi ka perfect, hindi rin perfect yung asawa mo. But you are looking into the perfect God na Amen. nagbuklod sa inyong dalawa. 'Di ba? Gusto ko lang batiin po, baka makalimutan natin mamaya. Nag-online na po ang The Baptist Church of Caloocan. Hello po sa inyo. Good afternoon. Ayan po, nag-comment sila. At si Ma'am Odessa Aquino at si Sir Dylan Blake. Alam ko, taga Baguio to si Sir Dylan. And si Marvin Labador and Richie Lagod. Wow, Thank you amen, po for amen. your comments and keep them coming po, and we will do our best to share kung ano yung i-discuss natin ngayong tanghaling ito Amen, about amen. triangle of marriage. Amen, amen. Mapansin niyo po mga kapatid na pinagpopokusan natin dito nanay tatay kasi sa totoo lang, pag naging maayos yan, yung anak talagang nasa gitna lang yan ay susunod yan mga kapatid. Ang pinakamaganda, pag nakita si tatay, Diyos nakikita. Pag nakita si nanay, Diyos nakikita. Kasi hindi pwedeng sa yung lalaki, akin yung babae. Hindi pwedeng gano'n. Parehas yung anak yan. Parehas yung anak yan at parehas dapat ang mindset nyo na ilalapit nyo sa Diyos yan. Amen. Oh, wow! May pinapabate. Pa-shoutout, sir. Ikaw nire-request, sir. Okay, Pa-shoutout. pa-shout out po Sir RG Landicho ng aking minamahal na partner in the ministry. My virtuous woman, Sister Micah Lagod. Birthday niya po ngayon. Okay, birthday po. Happy Happy birthday po, birthday. Mama. Happy birthday po, Mama Micah. Kantahan po natin siya ng Happy birthday to you. Wala ba na yung Happy special birthday to you. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Haba nun Amen. Happy birthday, Ma'am Micah. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Micah. At by the way, ito po si Sir Richie, isa po isa naging malaking blessing po sa aking buhay. Matagal ko po nagkabady sa area, matagal ko pong nakasama sa area. Panahon ng kahirapan, panahon ng katulugan, ay panahon ng kagisingan, panahon ng habulan na kasama. Amen, amen, Sir Richie. Happy birthday po sa iyong pinakamamahal at pinaka-best partner in the ministry. Walang iba kundi ang iyong pinakamamahal na si Ma'am Micah Lagod. Happy birthday po. Amen, amen po. At mga kapatid, I hope na meron po tayong natutunan sa ating pong pinag-aaralan about the triangle of marriage, mga kapatid. Sa totoo lang, napakasaya ng isang pamilya makikita mo yung triangle of marriage. Amen. May mga kakulangan yan. Pero could you imagine, sabi nga ni Ma'am, may kakulangan ang bawat isa. Pero could you imagine, ang pupuno yung bawat isa din. Hindi yung bawat isa yung magja-judge, hindi yung bawat isa yung magpo-pull down sa bawat isa, kundi pag yung isa may problema, abay magtutulungan para manatili yung triangle. Kasi mag-iiba shape niyan. Maniwala po kayo, mag-iiba shape niyan. Okay? Kaya pag hindi naging aware ang mag-asawa, hindi nila alam apektado si anak. Sa totoo lang, apektado si anak. At pag hindi naging maayos, naging matibay ang relasyon ng nanay-tatay sa Panginoon, at hindi talaga, kumbaga, pag hindi naging aware dyan, mga kapatid, baka mamaya, pwedeng yung aanak na yung mapukosan nila. Alam niyo po, napakaraming ano. At could you imagine, pag naramdaman na ng anak na parang mas focus nila ako, parang mas mahalaga ako sa kanila kaysa sa Diyos, abay, malaking problema yon. Dapat maramdaman ng anak na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa Kanya. Totoo po yun. Amen, amen. Parang cruel naman ni Sir RG magsalita. Ewan ko po, yun po yung nasa Bible. Sabi ng Panginoon, if you cannot hate your mother, your father, your sister, your brother, you are not worthy of me. Ano yun po yung hate doon? Hindi yung parang mayroon kang strong dislike sa isang tao. Hindi, ang hate doon is to love less. Dapat laging above, laging on top ang Panginoon in every aspect of your life. Maging sa anak mo, dapat mas mataas ang Panginoon. Magandang maramdaman ng anak mo na kung saan ay ang Diyos ang priority nyo.
Naku, kung bakit hindi nyo inaaprubahan ang gusto niya mangyari, kasi itong gusto mangyari ng Diyos. Amen. Yun ang maganda maramdaman nila. Kasi once na nag-give in kayo, isipin niyo po, mag-give in kayo, itong gusto ng anak, pero alam niyo hindi yun ang gusto ng Diyos. At mararamdaman, teka lang, pag pinagbagyan mo ng isa yan, tuloy-tuloy na yan. Naku niyo po, pag binigyan mo 10 pesos yan, tapos pang 11 beses, doon mo babagay, hindi, ang Diyos ang patay na, wala na. Away na kayo. Hindi, ito yung pinakita. Kala ko ba okay ito sa inyo? Kala ko ba? Kaya mga kapatid, mas magandang maramdaman ng inyong anak na ang top priority nyo pa rin ay ang inyong Panginoon. Amen. Anak, anong sabi ng Bible? Anak, ito. Anak, ito. Anak, papaluin kita sa kadailan. Tingnan mo, anong sabi ng Bible? Di ba? Whom the Lord loveth, He chasteneth. Sa atin yun. Ganun din naman, nasa Bible na ang pagpapalo sa anak, ayan ay kapamaraanan ng Diyos. Anak, mapapakita mo. Naku niyo po, ibig sabihin, mararamdaman ng anak mo, mas mahalaga ang Panginoon. Amen. Amen? At ang kagandahan dito, the more na nakikita ng anak niyo po, na mahalaga ang Panginoon, the more niya nakikita na, protektado pala ako. Amen. Yun, bakit kakasunod ni nanay kay tatay sa Panginoon, hindi nila ako sinusunod. Pero yung kanilang pagsunod sa Panginoon, ito na ako ngayon. Tingnan niyo po si Pauline, si Trisha, could you imagine? Sabi ko may mga hindi sila naunawaan, pero ang nakikita lang nila, si tatay sa Panginoon, si nanay sa Panginoon. Ganon din si Julian, sila JJ, nakikita na si Ma'am Marnelli sa Panginoon, si Sir Julian sa Panginoon, tandem in the ministry. Pag pinag-usapan soul winning, walang kumukontra. Pag pinag-usapan ang giving, walang kumukontra. Pag pinag-usapan ang gato, hindi sila nagkokontrahan. Could you imagine? Time will come, marirealize sila. Ako ay nailagay, napunta sa ganitong kalagayan. Sa kadila ng may mga magulang ako na mas minahal ang Panginoon kesa sa akin. Amen. At ako'y nakinabang sa pagmamahal ng Diyos. At ang way ng kanilang pagmamahal sa akin pala ay pagsunod din na sa Diyos. Bakit? Ang Diyos pala namin. Yung Diyos ko, hindi ako ipapahamak. Kaya si nanay ko, si tatay ko, ang ginamit ng Diyos para mapunta ako sa ganitong kalagayan. Yan ang pinakaganda. Ma-realize nila sa bandang dulo. Kasi may mga hindi pa talaga sila naunawaan, sa totoo lang. Alam niyo po, may naglalakbay tayo sa ibabaw ng lupang ito. Maging honest tayo, hindi natin naunawaan ang dulo. Hindi natin naunawaan. But as we obey God, habang napapalayo tayo, kaya pala dito, unti-unti ka nagpapasalamat sa Panginoon. May aha moments. Kaya pala ganun si tatay. Kaya pala ganun si nanay. Kaya pala ganito. Kaya pala ganito. Uy, yung isang na-rape yung isang kaya pala ganito. Kaya pala hindi ako pinapasama sa mga ganun. Sabi ni ma'am, may moment. Kaya pala. Aha! Meron tayong sound card. Kaya mga kapatid, sige lang. As long as na alam mo, ikaw young people, na yung nanay mo, tatay mo sumusunod sa Panginoon, sunod ka lang sa kanila. At sa mga nanay naman po, nais ko pong ipaabot, sa mga katatayan, nais ko pong ipaabot, na hanggat maliwanag pa ang plano ng Diyos sa inyong buhay, sundin nyo lang po na sundin. Huwag nyong problemahin ang anak nyo. Naka nyo po, hindi nyo po sila problema. Problema po yan ng Diyos. Sundin nyo lang na sundin ang Diyos. Sundin nyo lang. And as you obey God, di mo alam, sinusunod ka na rin ng anak mo. At kung ikaw'y nakasunod sa Diyos, asan ang direksyon nyo? Iisa lang ang direksyon nyo. Tama. Maaring hindi pa nila alam at tiyak siguradong pupuntahan. Pero mga kapatid, as long as ang daan na yan ay aprobado ng Diyos, maganda ang dulo niyan. Hindi mo alam kung anong dulo. Si Jeremiah ba magpapastor? Si Jeremiah ba ganito? Hindi mo alam kung magpapastor yan. Hindi mo alam talaga kung iyan ba ay, pero sigurado hindi magiging pastora po yan. Hindi mo alam kung magiging pastor ba yan. Hindi mo alam kung magiging choir conductor balang araw. Hindi mo alam kung balang araw. Hindi mo alam. Pero isa lang ang alam natin, maganda ang kalalagyan yan. Amen. Amen. Ako po, sa totoo lang, hindi ko naman piniling mag-area leader, hindi ko naman pinili dito. Wala naman akong pinili dito. Kung ano na sinabi ng pastor ko, bilang tatay ko na po dito sa gawain ng Panginoon, patay na po ang tatay ko, sunod lang ako ng sunod. Hindi ko alam, nandito na po ako sa ganitong kalagayan. Wala pong ministry, kahit isang ministry mga kapatid, to be honest, na ipinag-pray ko. What I mean, gusto ko po maging ganito. Yeah, Alam ng Panginoon yan. Amen. At wala rin, kahit si Mrs. ko, hindi ko po pinag-pray. Ito si Mrs. Wala po akong pinag-pray. Wala po ako. Sabi ko kung ano sabihin ng pastor ko. Yun ako. Aba mga kapatid, alam ko yung pastor ko, nakadikit sa Diyos eh. Hindi ako ipapahamak, anong problema? Wala akong po problemahin. So sabi nga ni Sir Noel, sus, ang dali-daling sumunod eh.
Ah, nakasusunod na lang, ayoko na mag-isip-isip kasi bisa bibiruin. Oh, wala si pastor, prepare ka ng preaching. Bisa biruan ng ganun eh. Sus, pag nyo na akong pasakitan ng ulo, dali-dali, mas maganda na makikinig na lang tayo. Correct. Oo. Yung iba kasi gusto na mayroong may title, may gustong ganito. Pero mga kapatid, sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon. Amen. Juniors tuloy. Mga kapatid, mga nanay, mga kananayan, mga katatayan, sunod lang kayo na sunod sa Panginoon. Hindi nyo alam, nakasunod din sa inyo ang mga anak ninyo. Amen. At hindi nyo alam, hindi nyo alam habang tumatagal, lalong hindi lang kayo nagsasama-samang maayos ang relasyon sa bawat isa. Ang pinakamaganda dito, maayos ang relasyon nyo sa Panginoon. Yun ang Amen. pinakamaganda doon. Ma'am Marnelly. Tingnan ko po yung mga comments nila. Maraming beses na hindi mo nakikita yung anak mo. Hindi mo Amen. sila kasama. Pero, dahil naniniwala ka na yung Panginoon ang mag-iingat sa kanila, then you will continue to trust God and continue Amen. to pray for your children, Amen. for your husband. Wala po kasi talaga tayong magawa. Sabi ko nga sa inyo, dati wala pa si Sir RG dito sa TBL. Eto si JJ, hinatid ko madaling araw. Kasi dati dyan siya nag-aaral, malapit sa SM MOA. Paghatid ko sa kanya, sabi niya, Ma, okay na ma, dito mo na lang ako ihatid. Ihatid ko sana siya diretso sa school. Sabi niya, hindi ma, mag-jeep lang ako. O sige, mag-jeep ka. Alam mo ba, sir, iba yung kutob ko, sabi ko. Bumalik na ako, nag-U-turn ako. Kasi sabi ko, mag-U-turn ako, titignan ko kung nakasakay na yung bata. Sir, nakita ko, sumabit. Alas 5 ng umaga. Sabi ko, grabe, alam mo yung kung pwede lang, dadapa na ako sa pag-pray. Pagdating ko sa bahay, Lord, ingatan yung anak ko, ng mga natin, ganyan ako. Tapos pagkatapos, sabi ko, hindi ko siya sinabihan na nakita ko. Sabi ko, Jay, mag-text ka pag nakarating ka na. Sabi niya, okay ma, nasa room na ako. Pag uwi niya, sabi ko sa kanya, Jay, nakita kita sumabit kanina. Di ba sinabihan na kita, huwag ka nang sumabit? Sabi niya, ay sorry ma. Sabi niya, kasi nagsiksika na yung mga tao. Tapos sabi niya, ma, huwag ka mag-alala, nakaupo naman ako dun sa may Magallanes, dyan sa baba, sa may SLEX. Pero sabi ko, Jay, huwag mo nang ulitin. Kasi yung worry ng nanay, grabe talaga. Imagine si sumabit, di ba? Ang lalaki ng mga truck dyan. Imagine mo na lahat eh. Pero na-realize ko, kahit ano pa yung imagination mo, na takot mo, kung sana pinaubaya ko na lang lahat, hindi na sana ako nag-worry. Sabi ko, nga pala, Lord, everything we are, everything we have belongs to you. So, I'll just trust you, Lord. So, ngayon, meron na akong ganyan na, okay, Lord, surrender na ako, ikaw na bahala. Kasi mas madali po yun kaysa sa mag-worry ka. Amen. Na, ano kakainin namin? Eh, Lord, napakain mo nga yung 5,000 people eh. Totoo po yan, totoo yan. Di ba, Lord, pinapakain mo nga yung mga birds na wala naman silang hindi naman hindi nag-opisina, di ba? So, we just trust God. Amen. And yun nga, yung pagtiwala natin sa Panginoon, pagkatiwala rin natin ang ating pag-aasawa, Amen. ang ating relasyon sa Panginoon dahil siya na ang bahala at siya talaga ang bahala. Basta matuto kang mag-surrender sa Kanya lahat at ipagkatiwala ang lahat ng inyong burdens sa Panginoon. Amen, amen. Jeremiah, wag mo na ulitin yan ha. JJ, ako lang dapat gagawa niyan ha. Hindi, ako po, mahilig talaga ako sumabit sa totoo lang. At sa totoo lang, hilig ko sumabit. Expert ka na yata, sir eh. Opo, Expert. kasi iniisip ko naman, baka pag biglang babanggay, akong unang makakatalon. Hindi, totoo yan mga kapatid. Tiwala sa Panginoon kasi hindi naman porket nakaupo sa loob, safe na eh. Di ba? Di ba ma'am? Sa totoo lang, itong totoo niyan, talagang dapat ma-build ang tiwala natin sa Panginoon. Minsan nag-worry tayo, nag-overthink na tayo, na hindi natin alam na wala na sa eksena ang Diyos. Yan po ang niyan. At kaya sa mga kananayan, alam ko na talagang sabi na ang iba overprotective. Walang masama doon kung umover man, at least protection. Wala namang masama doon. Pero wag pa rin natin aalisin sa eksena ang Panginoon. Kaya sabi nga ni Ma'am Marnelly, ipinagpipray bago umalis, ipag-pray, ipakita niyo laging isama ang Panginoon kasi pag itong pangit, pag naramdaman nila ang protection mo, pero pag hindi nila maramdaman ang protection ng Panginoon, dapat ituturo mo pag-pray tayo. Parang pinapakita mo sa kanya, anak, kasama mo ang Panginoon. Kahit ano pang gawin kong Kasi worry. pag nagbigay ka lang ng instruction, anak, ganito,
yung unbeliever, kayang gawin yan eh. Nakuha niya po, kayang gawin niya. Pero yung may pag-pray mo yung anak mo, and then yung anak mo ay paalalahanan mo, anak, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Bye-bye. Bahala ka na mag-isip doon. Ano kayo si mama na? Pero ang nag-cite lang ng verse, ano? Kaya mga kapatid, simpleng pananakot po yun. Simpleng pananakot. Pero mga kapatid, maganda talaga ma-establish ang personal na relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang dami talagang trabaho ng nanay, sa totoo lang. Ay, totoo po. Hindi nga Napakaraming natatapos, trabaho ng nanay, sa totoo lang. At ganun din ang tatay, napakaraming trabaho. At sa daming trabaho niya, sana hindi naman mawala ang Panginoon. Sa dami ng trabaho, sir, ang pinaka number 1 na trabaho dapat ay ang manalangin. Mm. Kasi yun talaga ang most powerful weapon na binigay sa atin ng Diyos. Amen. Kapag ka na-realize niyo nga po yun eh. Sabi nga nila, nabasa ko po sa isang Christian post dyan sa Facebook na sabi niya, huwag niyong turuan ang anak niyo na maging soft. Kasi sabi niya, hindi soft ang evil. That is an after for the soul of your children. Hindi sila soft and they will never be soft. Kaya, ay nako, sabi niya, patuloy kang makipaglaban in the spirit, patuloy kang lumuhod kasi ang iyong kalaban na hindi mo nakikita ay hindi nagpapahinga. Amen. So dahil hindi nagpapahinga yung kalaban mo, dapat hindi ka rin magpahingang manalangin. Amen. Na all the time, na maproteksyonan, lalo-lalo yung pag-iisip ng mga bata, sir, ngayon. Kasi madali lang silang ma-influence dahil sa nakikita nila sa Facebook, sa cellphone, sa social media. Yun talaga ang number 1 na kalaban kasi nandyan lang yung temptation eh. Buti tayo noon, pagka inop yung TV, wala na. Diba? Kasi yung TV lang talaga eh. TV lang eh. Oo, labas ka na. Makikita mo, maraming tsinelas yan. Oh. May dami nanonood. Oo, dami nanonood. Bihira pa may TV noon. Umuwi na kayo sa bahay nyo. Black and white pa yun, ma'am. Oo. Ganun pa. Pagka gusto mo nang ilipat. Tapos ma'am, yung matindi na yung antena. Pag okay na ba? Okay na. Kaso ka nagalaw, sumobra konti. Ibalik mo konti, sumobra na naman. Hanggang mag-aaway na habang... Ma'am, habang mag-aaway na kayo ba? Kasi hirap na hirap dahil nasa taas na nag-a-adjust ng antena, diba? Hindi na makaka-relate mga millennials, ma'am. Oo nga Wala na, hindi na po nakaka-relate. Actually po, yung mga sa amin po sa bahay namin, as much as possible, pinapa-experience namin yung mga bata. Di po ba wala nang ngayon? Wala nang mga Tetris, Battle City. Nakita ko yun, meron yun online. O ayan, bibigyan ko kayo ng idea. Kung ayaw nyo nang ipa-cellphone ang mga anak nyo, bilhan nyo sila marami sa online. Halos walang emission ng radiation. Kasi di po, yung maliit na battery operated lang siya. 400 in 1, yung binabayaran natin nung maliliit pa tayo. Yun po yung ina-expose ko yung mga bata. Yan ang nilalaro namin nung maliliit kami sa isang family computer, di ba? Kasi para lang maano nila. Tapos meron kaming mga snake and ladders, na mga ganun na laro pang pamilya, Monopoly, sungka. Wala nga lang ako sungka dyan sa bahay. Pag sumablay ka konti, babalik na naman. Di po ba? Ganun ang buhay actually. Opo. Snake and ladders shows how life is. Bakit sa snake and ladders, push ka pa rin ng push? Kahit na alam mo, Bumagsak ka mamaya. merong dyan merong patibong in the middle. Kasi ganun ang buhay. Magpapatuloy ka dahil alam mo meron kang ending. Pero sa atin, it is more than snake and ladders ang buhay. Pero pagka i-treat mo siya na talagang i-push mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Nakatingin ka lang lagi dun sa end result na, Lord, ikaw alam mo naman kung ano yung kahihinatnan. Sabi nga ni Sir RG kanina, alam natin magandang kahihinatnan as long as you stay in the will of God. Amen, amen. You just stay in the will of the Lord, maganda ang patutunguhan mo. Mas maganda pa sa naiisip mo. Amen, amen. Mga kapatid, lahat ng aming tinalaki dito, mga kapatid, ang focus niyan ay about the triangle of marriage. At we must strengthen the triangle of marriage, mga kapatid. Yung maramdaman, talagang isisentro talaga natin ang Panginoon. Paparamdam natin sa ating asawa, ang Panginoon. Sa asawang lalaki, hindi dapat takot ng asawang babae sa inyo maramdaman. Dapat takot sa Diyos. Panginoon talaga. At ganoon din yung anak.
at magandang makita pa rin ang Panginoon sa atin. Kasi pag pangit pag yung takot lang sa tao, mga kapatid, hindi laging kasama mo ang anak mo. Pag wala ka na, wala na. 'Di ba? Wala na. Pero pag na-build ang kanyang relasyon sa Panginoon, just like Joseph, the Lord was with Joseph. Yung siya'y pinagpala, the Lord was with Joseph. Yung siya'y nakakulong, same sabi ng Bible, the Lord was with Joseph. At yung tetem siya day by day ni Mrs. Potiphar, Grabe yun, grabe. Joseph, come here, di ba? Tayo lang dito. Sabi ni Joseph, ayoko pangit. Hindi, joke. Wala sa Bible yun. Hindi, sabi ni Joseph, how can I do this great wickedness before God? Amen. Bakit? Hindi pinag-usapan. Wala akong pakialam sa tao. Hindi nga tayo nakikita ng tao. Pero sabi niya kay Mrs. Potiphar, bukod sa pangit ka, sabi ni Ang ganda nun na version. sabi ni Joseph, joke lang po yun ha, hindi po totoo po yun ha. At wala po, hindi po pangit. Sabi ni Joseph, how can I do this great wickedness Amen. before God? Kasi na-establish niya yung relasyon niya sa Panginoon. Yes, may Hindi takot siya siya nakikita, sa opo. Diyos. Hindi siya nakikita ng tao. Wala na si Potiphar. Okay, wala yung iba. Pero could you imagine, alam niya nakatingin sa kanya ang Diyos. Could you Yes. imagine? Kung ang Diyos ang magiging sentro, siya nasa top, mga kapatid. Amen. Nasa isip ng asawang babae, Panginoon. Wala ang mister ko, pero nakikita ko ng Panginoon. Amen. Yung misis, yung lalaki, ganun din. Wala yung misis ko ngayon. Okay, pero nakikita ko ng Diyos. Amen. Tapos, could you imagine, makikita ng mga anak ninyo, parehas kayong talagang ramdam nila. Kasi ramdam nila yan, ma'am eh. Yes, yes. Ramdam nila yan. Kita nila yan. At ramdam nila yan na ang talagang Diyos ang sentro. Could you Amen. imagine? Ganon din ang magiging mindset nila. Naka niyo po? Ganon din ang magiging mindset nila. Wala man si Papa, wala si Mama, pero nakikita ko ng Diyos. Yes. Kaya maraming tatay, nanay naguguri, hindi magagawa ng anak ko yan. Yung ganyan. Akala mo kasi, kilala ko yun. Kilalang kilala mo yung anak mo. Ayon lang sa nakikita mo. Yes. Di ba? Pero sa totoo lang, ang Diyos pa rin ang totoong nakakakilala sa anak mo. Ang Diyos pa rin ang totoong nakakakilala sa asawa kahit anong sabihin mo. Yes. Ang Diyos pa rin nakakilala sa kanila. Kaya Amen. pinakamaganda, ipagkatiwala mo sila sa Diyos. Amen. Amen. Sir, bago ko pala makalimutan, nag-greet pala si Nanay Nena from Canada. Hello, Nay! Good evening. Diyan, parang madaling araw na sa kanila ngayon. Good evening po sa inyo, Nay. Lahat dyan, pahingi pong yelo. Ang init po dito. sa kanila po parang whole year po nag-ice Opo. eh. Oo, nasa dulo siya ng Canada. Good afternoon po good evening sa inyo, Nay, Nanay Nena, and sina Kuya, and everybody na nandyan sa bahay. Si Ate and the kids. Good afternoon from the Philippines. Amen, amen. Ma'am, Nanay Nena din, nanay ni Oo, Ma'am Nanay Julian. Nena, Kakabiroan ko po yan si Nanay Nena. Dati nag-aaral po sa PSS yan. Opo. Di ba, ma'am? Nag-aaral po Ngayon sa po, PSS. nag-change kasi iba kasi ang schedule sa Canada. Hindi na po niya nakakaya ng magising. Kasi po parang alas 3 or alas 2 Ay. ng madaling araw yung oras dito. So, nasira yung kanya Oo nga po. sleeping, kaya hindi niya na Pero wag kayo mag-alala na eh. May tamang panahon. Graduate na sana siya ngayon, no? Ay, mistahan niya po mama ko. Oo, okay po. magmi-miss Amen, sila. amen. Oo, At sige ang lang nanay ko po ay gagraduate na. Sa Wow. edad na 68 years old. Ay, At, wow. sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Biyaya po ng Panginoon. Okay. At meron po tayo natutunan. Marami pa tayo dapat pag-uusapan. Si Ma'am Sheila po nag-comment. Ay, Ma'am Marie Chris muna. Kung maganda yon, patulan yon ni Joseph. Ay. Ma'am Marie Chris, joke lang yun. Hindi pangit ha. Okay. Tingnan mo, Hindi, another hindi. version yun. Another version. Para mga KJB. Ay, para NIV, lumabas na naman yung RSB. Lumabas na naman kung iba't ibang version. Yung, mali yung version ko kasi. Nag-umpisa ako sa NIV. Could you imagine, lumabas po tuloy yung RSB. De, joke lang po. Ma'am Marie Chris, ha? Joke lang yun, ha? Pag-asawa talaga ng pastor, masyadong spiritual, eh. Ibahin niyo si Manay. Ma'am Sheila Haramilio. Yes po, ma'am. Dito sa church namin, may ruleta po kami just to have fun kapag hindi nakasunod sa rules. May mga nakaturong punishment para mag-obey sila sa instruction. And all of us are enjoying just to share
Thank you. God bless. Okay. Ayun, mga Sabi ni Ma'am, technique. just to share, okay, hindi naman required na gawin ninyo. Baka hindi nyo kayanin. Patingin nga, padala ka po ng picture ng ruleta niyo kung ano yung mga punishment. Yung isa, 3 araw hindi kakain. Wow! Hindi, joke lang. Tubig lang. Okay po, at I hope na meron po tayo natutunan mga kapatid. At mga kapatid, i-strengthen natin yung triangle of marriage. Huwag natin tatanggalin ng Panginoon. May blessing na binigay ang Panginoon, may anak, pero hindi yan ang dahilan para mawala ang triangle of marriage, masira, maging square, o ano man maging shape niyan mga kapatid. Tandaan nyo, nag-iisang shape mga kapatid, na isa lang ang nasa taas. Tandaan nyo po, ang Panginoon. Amen. Triangle of marriage. Okay, I hope and I do believe na meron po tayo natutunan. At muli po, maraming salamat po na marami pong sumubaybay sa hapong ito. Maraming salamat po sa mga nag-share ng link. Nakita ko sila, Ma'am Yang. Ang ilan pa nag-share po ng link at yung kanilang shineran, Ma'am, nag-response sa kanilang shiner. Biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin parang nag-signify silang nanonood ako ng The Baptist Lunch. Amen. I hope na meron po tayong lahat natutunan. Kami ni Ma'am Marnelly, habang nag-share po kami, may natututunan din po kami. At lahat po tayo mga kapatid sa kadahilan ng programang ito, especially designed for us to grow mga kapatid in our spiritual life mga kapatid. I hope na meron po tayong natutunan. Ma'am Marnelly, maraming salamat po. Huling pagbati, Ma'am Marnelly. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa The Baptist Lunch. Samahan niyo po kami ulit next week. And hello, Ma'am Chang, we missed you here. And next week po, dito pa din po sa inyong paboritong programa ang The Baptist Lunch Tuesday Edition. Amen po. And of course, sa ating po mga operators, kay Sir John, kay Sir Romir, Sir John, maraming salamat po sa inyo. Okay. At ang ating pong mahal na pastor, mga kapatid, ang director, mga kapatid, producer, executive producer, lahat ng programa pong ito, lahat na. Kumbaga siya ng architect, siya pa yung engineer, siya pa yung foreman, siya pa yung skilled, siya pa yung labor, siya pa yung magbabayad. Okay, lahat na. Opo, kaya salamat po pastor for being a blessing sa bawat isa through this program po. Okay, yun lamang po. Muli po, maraming salamat po. And see you all next week. At para po sa panibagong pagpapala natin tatanggapin. God bless you all po and to God be the glory. Amen.